Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa ikalawang ASEAN-GCC Summit ang kahalagahan ng malayang paglalayag sa kalakalan at pagtugon sa climate change. Saksi si Ivan Mayrina. Malayang kalakalan na nakasalalay sa malayang paglalayag. Yan ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang intervention sa ikalawang ASEAN Gulf Cooperation Council o ASEAN-GCC Summit. Ito ang pagpupulong ng 10 member states ng ASEAN at ng pinakamayayamang Arab countries, ang Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain at Oman. The South China Sea and the Arabian Sea cover vital sea lanes that serve as lifelines to regional and international commerce in both our regions. As such, it is necessary to provide the freedom of navigation to guarantee unimpeded commerce and to protect the marine environment through compliance with established international law, specifically UNCLOS. Ang pahayag na ito ng Pangulo sa gitna ng patuloy na pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, kahit pa sa loob ng sarili nitong exclusive economic zone. Sa parehong talumpati, nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa nagpapatuloy ng military operations ng Israel sa Gaza Strip na nagdudulot anya ng patuloy na pagkamatay ng mga sibilyan kabilang mga kababaihan at mga bata. The Philippines calls upon all parties to adhere to their obligations under international law, with particular emphasis on the protection of civilians, especially women and children, and the facilitation of humanitarian assistance to all those who are in need. Sa usapin naman ng climate change, nanawagan ng Pangulo sa GCC na mayayamang bansa dahil sa kanilang oil and gas reserves para sa kontribusyon sa Loss and Damage Fund na tutulong sa mga bansang tulad ng Pilipinas na tugunan ang banta ng nagbabagong klima. Pilipinas ang host ng Loss and Damage Fund bilang isa sa mga pinakaapektado ng epekto ng climate change. Country coordinator din ng Pilipinas para sa ASEAN-GCC relations. Pero higit na mahalaga para sa bansa ugnay nito sa GCC dahil sa kabuang 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa mga bansa roon. Inaabangan naman ang kahinatnan ng kauna-unahang ASEAN-GCC China Summit na naganap ngayong hapon. Samantala, magandang balita naman daw para sa Pilipinas ang $400 million na handang ilaan ng Asian Development Bank para sa development projects ng Pilipinas na inanunsyo sa pulong ng BIMP IAGA o Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Ang ADB tuloy-tuloy ang commitment. The ADB has been helping us, helped us craft the BIMP IAGA Vision 2025 and has continued to work with the Mindanao Development Authority to craft and come up with the vision for 2035. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyo, Saksi. Mga kapuso, maging una sa Saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.